Alam ka, na dyan. Kaya ano na, matutubo naman din yan. Let's pray. Pray na kayo, pray. Pray na, let's pray. Let's pray na, let's pray. Pray muna, bago Kaya pray muna. Wala ko si Let's pray na, let's pray. Uy, Sophia! Bila! Dito yung kanta. Cheers sila ang ganda kabili. Uy. Yung dress. Di po sa kanta ka? Ako Mermaid. Go, 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 go. Pray, pray, pray. Dito tayo. Dito ako doon. Yan yan. Pray na. Ay, naka-record na ako ah. Kulit ng relo eh. Ano yung bago po yung battery nilalagay niya? Baka second hand kaya ganun. Galing malobak. O yung fake lang, yung parang ano. Nakita ko ito kahapon na malis kayo. Ito lang ano yan, digital na yan. Okay, let's pray. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo, salamat Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord. We glorify you. We magnify you. We lift you in your sa umaga ito. Ikaw ang makita, Panginoon, sa amin. Ikaw ang nasa iyo. Nagbabahati, Panginoon. Pangalan ay may taas, Panginoon, sa umaga nito, Lord. Forgive us, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan, Panginoon. Mga bagay na aming sinadya, mga bagay na aming hindi na sadyang nagawa kung ito kasala kami, ulit patawarin mo kami, Panginoon. Pakalinisin mo ang aming puso, pakalinisin ang aming isipan, Panginoon. I-focus mo ang aming puso at isipan, Panginoon, sa iyo. At iyong banal na spirito ay manahan sa aming ngayong umaga. Maramdaman ng bawat isang iyong presensya, Panginoon. Panginoon, ang mga darating pa lamang, ingatan mo, Panginoon, convict their hearts, Lord God, Family Salvador, si Sister Maria, si Sister Tara, si Brother Kelvin, si Brother Kervin, si Jessica, Lord God, ang mga pamilya, buong pamilya, Panginoon, na darating dito, na na-invite ni Pastor Jeff, Lord, ingatan mo magpunta dito, Panginoon, kanilang mga paapang idako mo, Panginoon, sa umagang ito, dito, Panginoon, sa Word of Fellowship Center, Caloocan. And I pray, Panginoon, ang iyong pagsama sa aming, Panginoon, simula sa aming praise and worship, pag-awitan hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon. Ikaw ang manguna sa bawat isa, ikaw ang gumabay, Panginoon. At lahat ng mga salita mo, Panginoon, ay mamutawi sa aming puso at isipan, Panginoon. Maging ilaw kami ng sarili kami at maging asin kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. We do all the praises and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Let's start. Get your microphone. Get your tambourine. Hello? Ay, sabay ka sa kanila sa'yo, ay. Kuha ka sa'yo. Ikaw niyo siya tambourine. Para sasabay ka. Ayaw niya ka. On mo, on mo. Nanood ka muna. Naka na yan? Papalakpak ka, ha? Nga, on mo. No. Nga nga. Wala mo. Ay, kilay. Kilay. Dito kayo. Ito ko lang mo lang ito. Hello, hello. Bakit gumanon ito? Hello, 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 hello. Bakit biglang gumanon ito? Ito ko lang. Hello, hello. Bakit bigla siyang gumanon? Hello, hello, hello. Okay naman sa kanina. Bakit biglang gumanon? Hello, hello, hello. Yun na lang, isa na lang, isa na lang, yun na lang. Yun na lang isa, yun na lang isa. Bakit gumanon ito bigla? No. Sabi mo dyan. Hindi ko magano. Okay na? Tara na. Okay, hello. Test mic. Dapat di ano. Alam mo kay Kena. Meron, naka-off eh, naka-off, naka-off. Naka-off,
Yan, test mic. Ano bang kulay yan? Brown? Okay, ayun, yan. Ikaw. Wala. Okay, test mic. Isa pa. Sige, test mic nyo lang. Paano nyo matitest kung hindi sinasalitaan? Hello. Hello. Yan yung ano eh, yung free. Bakit ganun yung free? Pioneer. Praise. Meron. No. No. Hanapin mo kung may kanta mo. Hello, at pala yan. Hello, sound check. Hello, sound check. Sound check. Hello, sound check. Hello, sound check. Ito lang, wala rin. Ano sinabi? Meron. No. Sa'yo meron. No. Start. Meron. Hello. Praise. No. Amber, pasok ka, Amber. Pasok ka, No. Ah, sige. Perfect naman siya. Amber. Wala to. No. Ay, di alog. Hello. Hello, di alog to ah. No. Hawakan mo lang mabuti. Dialog. Pinaalam ko na. Hello. Ano pangalan niya? No. No. Ano pangalan niya? Si Maggie. Birthday ngayon niya ni Maggie po eh. Happy birthday. It's birthdays, Maggie. May tatlong birthday dito. Ako si birthday ngayon ni Lola Chill, dito ka, chill. Yes. Saan ko nalagay ito? Dito sa harap mo. Asan ba lang kopya ko? May kopya. Okay? Hindi ka, chill. Lagi ko chill. Huwag kayong lalayin ka na, princess. Kaya na ako Okay, sasabihin ko. No. Yung kopya ko dyan. No. No. Ano ba? Why? No. Ah, dito ba? Sophia, tsaka. Asan ko sa No. Kabila. Ayan. Nakasunod-sunod na yan. Ah, my God. Hello, Sophia. Birthday. Kaya magandang umaga sa bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, maganda ka ngayong umaga. Pogi ka ngayong umaga. Ang pogi ni Kuya Zayo. Wala ka ba masabi sa akin? Hindi naman sinabihan si Tita Chan. Pinilit lang, pinilit. Pero ang gaganda, ang pogi natin ngayong umaga sapagkat tayo ay sasamba sa ating Panginoon. Ang Diyos na buhay na nakakilala sa bawat isa. Ayan. Kaya naman palakpakan natin ang Panginoon sa umaga ito. Palakpak tayo. Okay lang. Okay lang. Okay. Simulan natin ang pagsamba sa Panginoon. Awitin natin, kami katagpuin sapagkat ngayong umaga, katagpuin natin ang Panginoon. Dahil ang presensya ng Panginoon ang kailangan natin. Amen? Gawin natin panalangin ang awiting ito. Hallelujah. We welcome Holy Spirit in this place. Oh, in this place. Hallelujah. Yes, Jesus. Kung nais mo po, taas ang inyong mga kamay. Taas niyo po ang inyong mga kamay.
sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kahit ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hangin, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Isa pa. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kahit ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hangin, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, at iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan
isa. Isa pa. Para makita yung sayo nila. Diyos na makapangyarihan, haring sa taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging naranasan, kailangan hindi mag-isa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring sa taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging naranasan, kailan may hindi mag-isa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring sa taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging naranasan, kailan may hindi mag-iisa. 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 Amen! Walang magkaisa sa Panginoon. Amen! Kailan may hindi mag-iisa. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya naman patuloy nating sambahin ang Diyos. Yan. Luwalhatiin ang kanyang pangalan. Hallelujah, Jesus. Purihin ang Diyos. Sambahin ka, Lord. Lahat ng taong may pagtitis. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka na akong hahawin. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong hawin. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilin, sasambahin lagi ang ngalan mo.
dakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhati, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Sasambahin lagi ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Sasambahin ang Panginoon. Sasambahin lagi ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Sasambahin lagi ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Palapalan natin ang Panginoon. Sabahin niyo kayo yan. Ang ngalan mo ay mataas. Ang ngalan mo yan. Ang Tinasawagan ko po ang Pastora Maricel para po sa ating opening prayer. Oy! Mga bata, tayo magsitayo lahat. Tayo na, mag-pray tayo. Mag-pray. Okay? Sige. Tayo tayo lahat. Tayo lahat. Hana. Mag-pray tayo. Tapos ipikit niyo ang mga mata. Close your eyes. Ipikit ang mga ating mga mata. Sige, ipikit. Yellow. Yan. Mag-pray tayo, my Lord, okay? Kausapin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayong umaga tayo magpasalamat. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa araw na ito. This is your Lord's Day, Panginoon. Salamat sa bawat isang Panginoon. Naglaan ang araw upang ikay awitan, sambahin, mapulihan at makinig ng salita, Panginoon. Ngayong umaga, kami patawarin mo sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa aming mga nagagawa, maging sa aming mga sinasabi at sa aming iniisip. Lord, patawarin mo po kami. Kami gawin mo ang napadapat sa harapan mo, Panginoon. Pakalinisin mo, Panginoon. Kami na mo Panginoon ito. Gawin mo itong kasiputi ng niebe, O God. Yes, Lord. Hallelujah. We welcome your Holy Spirit in this place. Siya nga, Panginoon, nandito ka sa aming kalagitnaan, sa aming pagsisimula ng gawain hanggang sa pagtatapos. Tunay nga, napakabuti mo sa aming Panginoon. Hallelujah. Sa mga wala pa po rito, sila ingatan mo po. Convict their hearts, Panginoon, their minds na unahin yung gawain. Hallelujah. Panginoon, sa nagbibigay ng salita, Panginoon, ang aming Pastor John Francis Tobias Rapio, Panginoon. Itago mo po siya sa iyong likuran. Anumang mamutawi sa kanyang labi, ito'y nagagaling sa iyo, Panginoong Jesus. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, upang lubos namin maunawaan ang nais mong pabatid sa aming Panginoon. Kami mauhaw, Panginoon, sa iyong mga salita. Bigyan mo kami ng guidance, Panginoon, wisdom, Panginoon,
gawain ito, kubera mo, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Ano ang gawa ng kaaway, hindi namin nakikita, o gawa man ng tao. We rebuke in Jesus' mighty name, O God. Hallelujah, kami tagumpay na 2,000 years ago. At wala ka na magagawa sa iyong anak na dito, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Yes, Lord, dahil ang pagpapala, Panginoon, ibuhos mo, Panginoon, nang hindi namin lubos akalain na ibibigay mo. Ano man aming kahilingan, ito'y nanggagaling sa iyo at ibibigay mo ito sa tamang panahon, Panginoon. Ang plano mo ang masunod. Hallelujah, may umaga. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, napakasaya pag kami umaawit at kami nakikinig na yung mabuting salita, Panginoon. Yes, Lord, we know na ikay malapit na dumating. Kaya, Panginoon, inahanda namin ang aming sarili upang sa iyong pagdating, Panginoon. Kami masaya, Panginoon, sasama sa iyo. Yes, Lord, turuan mo kami, Panginoon, mag-involve sa lahat ng aming ginagawa. Sa lahat ng mga naniligaw, Panginoon, maging matapang kami sa pag-share na yung gospel. Yes, Lord, ngayong umaga, Panginoon, ang iyong presensya ay narito sa aming kalagitnaan. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo ang kapurihan, Panginoon, ngayong umaga. Sa iyo ang kadakilaan. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo, hallelujah. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Kaya kamayan po natin ang bawat isa. Nagdadala ko, sabi mo sa akin, nagdadala ka mo at nandito ka. Masaya ako at nandito ka. Mag-bless tayo lahat. Kaya pastor at pastora natin. Pinagsama-sama ang maglumin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Iba't kami magbago, iba na pa ang iyong kamay. Itaas at ikawan, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Iba na pa, ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikawan, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikawan, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, announcement. So, yan. So, darating na yung March 21 natin. Nakita nyo, wala na nakalagay. Kasi cancel tayo. Okay? Hindi na tayo pupunta doon ng March 21. Pero, pupunta tayo sa May 16 sa Cainta. Okay? Doon ay darating ang ating Pastor Tommy Miller at Pastora Sarah Miller. Sa mga hindi makakasama, syempre, we pray na makapunta sila dito. No? Mabisita rin tayo dito sa Caloocan. Nawa, we pray, let's pray for it na makabisita sila sa atin. Si Pastor Tommy Miller po at Pastora Sarah Miller ay head po. Siya po yung head natin sa LA. LA ba? Los Angeles, California. Mga foreigner sila, mga foreigner. Sila ay nasa Los Angeles, California. Mga Amerikano. Okay? Sa Amerika sila. So, pupunta po sila dito sa May 16. May 16. Sino may birthday sa inyo ng April?
28 magkasunod ni Zion. Si Kuya Zion, April 29. Okay? Para mabati natin kayo. Dami birthday mo. Like, tayo magpa-birthday pa ba ng March? Ayan, ay Si Maggie, sino pa? Si Amber. Kailang birthday mo, Amber? Ang birthday mo. Okay, susunod, alamin mo na para mabati naman namin kayo. Okay? Masarap, di ba? Masarap sa piling pag may nagsabi dyan ng happy birthday. O may nakakantahan ka, di ba? Okay, pa-records po paano? Brother CJ, si Princess. April 28 ang kanyang birthday. Sa ano? May. Yan yung silang mic. Dito yun. Ano ba yan? May mag-birthday na May. May, wala? June. July. Sino pa? July 27 daw si Isabel. Si Amara, July 13. Si Simon, baby Simon natin, July 22. Yan. June, meron June. June, Hana, di ba na ang birthday mo? June 26 si Hana. Okay, June, July, August. Sino may August? Nika. August 4 si Nia. Ang ating Pastor John Francis ay August 6. Okay, lapit sa kanyang birthday. August 6 naman. For si Lia. Wala na? Kayo dyan. Si Mama Mark. Hindi? August? Ha? Si Kayla, kailan birthday mo? March 15 ngayon? Happy birthday! Kailan birthday mo? March o February? Tapos na? Tapos na. Okay? Sino pa? September? October? November? November na? October Sophia. 6 si Sophia. November? November 29 si Chief. Natanong mo pa, alam mo na eh. Si Sophia, October 6. Si Mamart, kailang birthday mo, Mamart? Welcome naman natin, palakpakan natin ating mga bisita. Palakpakan! Si Mamart, palakpakan natin si Austin, si Amber. Yan, welcome kayo dito, mga first timer umaten. Welcome kayo dito. Every Saturday, meron tayong music practice dito. Kung nais nyo matutong mag-instrumento, gusto nyo mag-gitara? Sino gusto mag-gitara? Mag-drums, kumanta, sumayaw. Okay? Welcome po kayo. Music practice 1 p.m. 1 p.m. Kung gusto nyo. Sumali. Pakikita nyo yung mga dito, yung mga bata, kumakanta, sumasayaw sila. Nagpa-practice kami yan every Saturday, Sabado, 1 p.m. Punta kayo dito. Tapos, evangelism natin, Saturday, 5 p.m. Yun naman nakikita nyo. Kung nakikita nyo ang ating pastor sa labas, nangangaral, umaawit, nangangaral sa labas. Pwede kayo sumama, magbibigay ng mga flyers sa mga dumadaan. Pwede kayo sumama. 5 p.m. yun ang Sabado. Okay? Ating Sunday service, 10 a.m. Okay? At ang ating Bible study, kung nais nyo magkaroon ng Bible study, gusto nyo mabisita ang inyong mga tahanan ng ating mahal na pastor. Gusto nyo pumunta si pastor, pag-pray sa mga bahay nyo. Mag-bless ng bahay nyo. Pag-pray yung may mga sakit sa inyo. Okay, welcome kayo magsabi. Sa akin, kay Pag may sakit, yung Chachar, mga may sakit sa bahay nyo. Gusto nyo i-bless yung inyong bahay. Okay, mag-Bible study sa inyo. Welcome, Pastor Jeff. Magsabi lang kayo. Okay, Bible study and also our discipleship training sa ating Wednesday. Okay? So, magpa-disciple, Wednesday, 4 p.m. At ang ating prayer, headed by our Pastora Maricel, prayer ministry, meron kayong nice pag-pray, chat nyo si Pastora Maricel, or bumulong kayo, sabihin nyo sa kanya. We will pray for it on Friday,
Friday 4 p.m. Ayan. Okay, yun lamang. Maraming salamat. Dadako naman tayo sa ating pagbibigay. Pinakaalis tayo. Okay, Christina Amy, bigyan ng mga sobre ang mga tao. Mga tao. Okay, ang sobre natin. Nasaan yung sobre ko? Okay, habang binibigay ko, kunin ko yung sobre ko. Ana, ballpen. Meron ballpen. Ito may lapis. Meron ka? Welcome. Okay, habang tayo ay nagsusulat ng ating mga pangalan sa ating mga sobre. Okay, nakikita nyo sa sobre natin na nakasulat na name, types, offering, and others. So, sa inyong pangalan, nais kong ipaalam na isulat nyo po yung name nyo. Ha? Pag nakasulat yung name dyan, isulat nyo yung name nyo. Kasi napakahalaga po yan, ipinag-pray po namin. Kung wala pong nakasulat na pangalan dyan, paano i-direct sa inyo yung blessing ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin kung hindi namin mababanggit ang inyong pangalan. Kaya napaka-importante, maglagay po kayo ng pangalan. Okay po? Amen. Okay, ilagay nyo rin po dyan kung tithes. Ang tithes po ay kasampung bahagi ng inyong sahod, baon sa eskwela, 10% po. Kung ikaw ay nagbabaon ng 20 pesos, ang 10% po yan ay 2. Okay, syempre, hindi lang naman isang beses ang pasok mo, kundi 5 araw sa isang linggo. Kaya naman, kumbaga 2 times 5 equals 10 pesos. So, 10 pesos po ang isusulat nyo sa tithes nyo. Okay po? Kung hindi nyo naman naiintindihan pa, ang tithes, ilagay nyo po sa offering. Okay? I-offering nyo po. Ilagay nyo po sa offering kung magkano po ang ilagay nyo sa offering. At habang kayo ay busy, okay, tuturuan kayo, magtanong kayo kay Brother Stephen na gagawin nyo pagsulat sa inyong mga pangalan. Ating itatalakay ang stewardship. Okay, ano ba ang stewardship sa Biblia? Ang stewardship ay ang pagiging tapat na katiwala sa mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano ba yung mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon? Yung buhay natin, kaloob yan ng Panginoon. Unang-una, yung panahon, oras. Okay, yung mga bawat araw na nagigising ka, kaloob yan ng Panginoon. Yung talento na binigay sa'yo ng Diyos, pag-awit, pag-paint, or marunong ka magguhit, pag-sayaw, mga talento yan ng Panginoon. Kayamanan, okay, ano yung kayamanan, no? Yung pera, property, yan mga kaloob yan ng Panginoon. Kalikasan, okay? Yung kalakasan na ibinibigay sa inyo ng Panginoon, yung mga pangyayari sa buhay mo na yan yung mga blessing ng Panginoon. Okay? Mga kagalingan, okay? Mga pag-aaway na nagbate, yan, mga blessing yan ng Panginoon, mga kaloob ng Panginoon. Ito ay pagkilala ng Diyos na may-ari ng lahat at tayo ay pinagkatiwalaan lamang. Tandaan po natin, tayo ay pinagkatiwalaan. Good morning! The Subador family! Welcome, welcome, welcome! Good morning, we miss you! We miss you po! We miss you! Okay? Good morning, yes! Okay. Okay, ang stewardship po ay mga kaloob sa atin ng Panginoon. Okay po? Ang buhay mo, ang oras mo, panahon mo, kalakasan mo, kayamanan mo, talento mo, ay pinagkaloob ng Panginoon sa atin. At meron tayong babasahin talinhaga dito. Ang talinhaga ng 3 alipin. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Sa Matthew
verse 14, 23 verse 14 to 30. Medyo mahaba-haba ito, kaya naman pakinggan po natin. Okay? Okay, may isang maglalakbay. Ano yung maglalakbay? Ano yun? Yung mga nakakalakad, mga merchant? Okay? Ngayon, sabi niya dito, tinawag niya ang kanyang mga tauhan, okay, mga pinagkatiwalaan niya. Pag ikaw ay isang businessman, okay, nakakalakad ka man, lalakbay ka, meron kang mga tauhan, okay? Ang yung mga assistant. Okay? Tinawag niya para sa kanyang, yung mga to, pinagkatiwalaan niya ng mga assistant na doon sa mga kanyang ari-arian, okay? Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ng isa ng 5,000 salaping ginto. Ang isa naman ay 2,000 salaping ginto. Ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos ito, siya'y umalis. Okay, umalis ha. Binigyan ng Panginoon, binigyan ng manlalakbay. Okay, yung businessman, binigyan niya ng mga ginto ang mga assistant niya. Okay, makinig ha, makinig. Okay, yung una, binigyan niya ng 5,000 ginto. Pangalawa, binigyan niya ng 2,000 ginto. At yung isa, 1,000 salaping ginto. Okay, good morning, Brother Holmes. Welcome. Okay. Pagkatapos na yung siya, okay, sa 16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salapi at pinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Okay, yung isa, alipin, mayroon 5,000. Ngayon, kumita pa siya ng 5,000 pa. Nung umalis siya. Okay, pinalago niya ito. Ayun naman din, gayon naman din ang ginawa. Ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000. So, ilan na yun? Ang dalawa ay naging 2 pa. So, 4,000. No? Yung pinagbigyan ng 2,000, naging 4,000. Ngunit ang tumanggap naman ng 1,000 salapi ng ginto ay humukay sa lupa. Hinukay niya yung lupa. At itinago yung salapi. Okay, salaping ginto ng kanyang Panginoon. Sa 19 pagkaraan ng mahabang panahon, sobrang tagal na nawala nung kanilang boss, ano ba tawag doon? Ang kanilang amo. Ayan, amo. Okay, bumalik ang kanilang amo ng mga anang tauhan. Iyon, at sila'y pinagulat. Okay, tinanong sila. Okay, tinanong sila ng amo. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salapi at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. At ito naman po ang 5,000 ginto na itinubo nito. So, naging 10,000 yung 5,000 niya. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ko sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kita tagapagmahala ng malaking halaga. Okay, sa 22, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto at ito naman po ang 2,000 salaping ginto na itinubo nito. Sa 23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling. Okay, magaling din to. Tapat din siya at mabuti siyang lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalaan kita sa malaking halaga. Samahan mo ko sa aking kagalakan. Ito na, lumapit yung pangatlong assistant, no? Ang alipin na tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko po kayo'y mahigpit at pinipitasan ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inani ninyo. Ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako. Ako natakot siya eh. Kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Kaya pala siya ibinaon kasi natakot siya. Natakot talaga. At ito na po ang iyong salapi. Si Sister Maria, welcome! Sister Maria! Bigyan ng upuan. Okay, sumagot ang Panginoon. Ang kanyang Panginoon. Anong sinabi
sabi ng kanyang Panginoon sa kanya? Kung dun sa dalawa, ang sabi ng Panginoon sa kanila, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Ito naman ang sinabi doon sa binigyan ng 1,000 salapi, ngunit hindi niya napaunlad. Okay? Hindi niya na parami. Ang sabi dito ay masama at tamad na lingkod. Masama at tamad na lingkod. Alam mo pala, pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itananim at inani. Inaani ko ang hindi ko inasik. Bakit hindi mo man lamang nilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit papaano may tinubo sana ito. Okay? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ito at ibigay sa may 10,000 salaping ito. Ikinuha pa, no? Ikinuha pa yung 1,000 at ibinigay doon sa mas marami. Doon sa una sa may 5,000. Sapagkat, sabi ng Panginoon, ang mayroon ay bibigyan. Tandaan mo, meron ka. Kaya ka bibigyan ng Panginoon. Kailangan kong tandaan na meron ka, kaya ka magbibigay. Okay? Hindi ka wala, kaya ka magbibigay dahil hihiling ka sa Lord na, bigyan mo ko Lord. Hindi. Meron ka na. Kaya ka magbibigay. Okay? Sabi dito, sapagkat ang meron ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, to ha, pag wala ka, wala. Pati ang kakaunti na nasa kanya ay kukunin pa. Okay? Pag wala ka, sinasabi mo, wala akong ganito, wala akong ganyan, lalo kang mawawalan. Kaya ang ating bibig, kailangan yung mga lumalabas sa ating bibig ay magaganda. Okay? Kahit na kulang, alam mo kakaunti, sasabihin mo, meron akong pera dito, parang kakaunti. Huwag natin sabihin wala. Okay? Yan yung sinasabi na ni Mami. Ni Ninang, lagi na sinasabi, huwag mo sasabihin wala. Masama yan. Dahil bakit? Ang lumalabas sa ating bibig ay napaka-pangyarihan. Pag sinabi mong wala, wala ka na talaga. Okay? Kaya naman sasabihin natin, ano sasabihin natin? Kung konti ang pera natin, sabihin natin, konti ang pera natin. Pero hindi ka mawawalan sapagkat nasa iyo ang Panginoon. Okay? Ang pangunahing konsepto ng stewardship o yung mga taong binigyan ng kaloob ng Panginoon. Okay? Ang Panginoon, tandaan natin na ang Panginoon ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundo ito. Okay? Ang lahat ay nagmula sa Diyos, sabi ng Awit 24 verse 1. Okay, lahat ng bagay na to, mula pagkapanganak mo, alam mo, hubad ka, dumating, hubad ka rin, mawawala. Sapagkat lahat ng bagay sa mundong ito ay wala kang pag-aari. Ito'y sa Diyos lahat ng bagay dito. Kung anong meron ka ngayon, binigyan ka ng Panginoon ng panahon para pamahalaan lang yung mga bagay na meron ka. Okay? Kaya naman, sabi pa dito, may pananagutan, okay? Accountability. Tayo ay may pagsusulit sa Diyos kung paano natin ginamit ang kanyang ibinigay sa atin. Okay po ha? Sa Romans 14 verse 12. Okay? Romans 14 verse 12. Kung anong ibinigay sa inyo ng Panginoon, may pagsusulit ka dyan. May accountability ka dyan. May pananagutan ka sa ibinigay sa iyo ng Diyos. Yun man ay buhay mo, panahon, sa talento man, kayamanan man ay binigay sa iyo ng Panginoon. Okay, may pananagutan ka dyan. Okay, tandaan niya. At tayo ay tapat dapat na tagasunod ng Panginoon. Ang layunin ay maging tapat sa tagapamahala, hindi lamang may-ari. Okay, ang katiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon sa 1 Corinthians 4 verse 2. Kailangan maging tapat ka kung anong binigay sa inyong Panginoon. May nakakakita man o wala. Okay? Maging tapat tayo sa maliit na bagay. Dahil pagpapalait tayo, mas magiging tapat tayo sa mas malaking bagay. Amen. Okay? Sa paglilingkod, ang paggamit ng kakayahan para sa ikabubuti ng iba at sa kaharian ng Diyos. Sa 1 Pedro 4 verse 10, okay? Sa ating paglilingkod, gamitin natin sa Panginoon ano man yung kakayahan natin, yung talento natin, pag-awit, okay? Pagsayaw man yan. Okay, yung pag-serve sa Panginoon, pagpapaganda ng
Okay, gamitin natin yan sa Diyos. Dahil tayo naglilingkod sa Kanya. Okay, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang lingko, ang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapaki-pakinabang ng lahat. Ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang pagiging mabuting katiwala ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa buong pamumuhay na sumasalamin sa kalooban ng Diyos. Okay po? Kaya naman, taas po natin ang ating mga sobre. Taas natin ang ating mga sobre. Jean. Sobrang ng ano. Aligaga. Ako na. Aligaga. Okay, taas pa natin ang sobre. Bigyan ko po kayo ng 10 segundo. Kung meron kayong pinapanalangin ngayon, gusto nyong makamit, gusto nyong makuha, mula sa puso nyo, pagdasal nyo. Bigyan ko kayo 10 minuto. Hallelujah. Tayo manalangin, hallelujah Lord, salamat Panginoon sa mga tao na bukal sa kanilang puso ang pagbibigay, Panginoon. Nauunawaan nila ang iyong salita, Panginoon, na kami nagbibigay sapagkat mayroon na kami. Hallelujah. At kami pagsasaganahin mo pa sapagkat kami magbibigay sa iyong kaharian, O Diyos. Panginoon, pagpalain mo bawat isa, siksik, liglig, at nag-uumapaw pa, Panginoon, ng pagpapala na hindi nila alam kung saan nila isisilid ang pagpapalang ito, Lord God. Ito isi-share pa nila, Panginoon, sa kanilang kapaligiran, Panginoon, sapagkat kami ilaw at asin ng mundong ito, O Diyos. Lord, ikaw, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat isa, Panginoon. Ang kanilang sisiblay ingatan mo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa buhay ng bawat isa na narito na taas ng kanilang mga sobre, O Diyos. Ikaw ang mamahala, Panginoon, magturo, Panginoon, sa kanila. Give them wisdom, knowledge, and understanding how to manage, Panginoon, ang mga kaloob na ibinigay mo sa kanilang buhay, O Panginoon. Maraming salamat, Shield, Panginoon, this prayer. Alam ang kanilang panalangin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, magbigay nito. Narinig mo ito, ibinulong nila mula sa ng mga puso. Ikaw, Panginoon, ang magpala sa ikaw ang Diyos na buhay. Nakikita kung anong aming pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo lahat ng paburit, pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ibigay na natin mga kaloob. Papilan din na. Amen. Give, and it will come back to you. First time, shake it together, running over. Give, and it will come back to you. When you give it to the Lord, it will come back to you. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give it to the Lord, when you give it to the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Di ko na papatagalin pa. Tinatawagan mo po ang ating Pastor John Francis Carlo para sa ating Word of God. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating Pastor. Minsan pa, palakpakan natin si Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Salamat, Panginoong Diyos. Hallelujah. Okay. Good morning. So, manalangin tayo. Simulan natin sa panalangin. Salamat, aming Diyos Ama na nasa langit. Salamat sa aming Diyos Ama na sa aming puso. Salamat, aming Diyos Ama na palagi namin kasama. Ikaw ang patuloy na nagmamahal sa amin. Ang iyong pag-ibig ay wagas. Wala kang katulad, Panginoong Diyos. Ika'y makapangyarihan sa lahat. Lumikha ng langit at lupa, nagbigay sa amin ng buhay. Salamat, Panginoon. Sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan. Patuloy mo kaming binibigyan ng bagong buhay. Sa pagising namin sa umaga ay meron kaming hangin na lalanghap. Ay meron kaming hinihingang hangin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na iyong binibigay sa amin. Lord, paano man ang aming marinig ngayong araw na ito ay aming maunawaan. Open our spiritual eyes at makita namin mga bagay tungkol sa iyong banal na salita.
open our spiritual ears na marinig namin, maunawaan namin ang mga banal mong salita at nais mong ibahagi sa aming mensahe tungkol sa iyong anak na si Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu gumagabay sa amin. Cover this place with your most precious blood. Let your will be done. Let your purpose fulfill. God, Father in heaven. In Jesus' name, we pray the power of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Okay. Hallelujah. Napakasaya ng araw na ito sapagkat pangatlong linggo ng March. At napakabilis ng panahon sapagkat magmamahal na araw na. Di ba? Next month. Next month, mahal na araw. At marami pang mga mangyayari pang blessing. So sa month of March, ito yung ating paghahanda para sa mahal na araw. We prepare ourselves sapagkat ang tatalakayin natin ngayong araw, ngayong umaga, ay ang title, The Power of the Resurrection of the Lord Jesus Christ. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Very important na malaman natin ito sapagkat maraming tao ay hindi na inaalala yung pagkabuhay. Ang naaalala na lang natin ay napako sa krus. Pagkatapos niya napako sa krus, ano ba nangyari? Basahin natin sa Biblia. Sapagkat ito'y napakagandang bahagi ng mabuting balita, the good news of the Lord Jesus Christ. Ano ba yung mga nangyari ng panahon na yun? Sabi nga, mga minamahal, ngayong araw ay ating pagninilay-nilayan ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan. Yun ay ang muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Sobrang importante nung pagkabuhay niya. Bakit kaya importante yun? Ito, sabihin natin. Kung wala ito, kung wala ang pagkabuhay ni Jesus, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Diba? Sabi nga sa English, if Christ has not been raised from the dead, your faith is futile. O ibig sabihin nun ay useless. You are still in sin. Sabi dito sa Tagalog, kung wala ito, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians, sa Corinto, chapter 15, verse 17, sabi niya dito, kung si Kristo ay kung hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan. Ngunit, purihin ang Diyos. Walang laman ang libingan, buhay si Jesus Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Buhay ang Panginoon. Sapagkat yun yung completion, yung kompletong istorya ng mabuting balita. Hindi lang yung pagkapako. Pagkatapos na pako, nilibing. Pagkatapos na libing, siya ay muling nabuhay. Kasi kasama yan sa propesiya. Yan ay sinabi ni Jesus bago pa mangyari lahat ng bagay na yun. Sinabi niya sa mga disciple, paglipas ng 3 araw, ako ay muling mabubuhay. Kaya nga, nung siya napako sa krus na matay, ang mga disciple naghihintay. Sabi nga ng mga disciple, para nawawala na nga ng pananampalataya yung mga disciple ng araw na yun. Sabi nila, mabubuhay pa talaga si Jesus? Aray ko. Nawawala na ng pananampalataya. Kasi namatay si Jesus Christ 3 araw. Hinihintay nila mabubuhay kaya? So basahin natin sa ating Bible, buksan natin yung ating Biblia sa Isaiah chapter 53
verse 9. Ito na lang yan. Yan. Chapter 53, verse 9, Isaiah. Sabi dito, binigyan siya ng libingan kasama ng masasama at kasama ng mayaman sa kanyang kamatayan. Amen? Sabi dito, ito yung istorya nung namatay si Jesus Christ sa krus, binaba ang kanyang katawan sa krus. At merong tao na lumapit kay Haring Pilato, kung saan si Pilato hugas kamay. Sabi nila, lumapit sila, nais po namin kunin, kami na lang po ang maglilibing ng katawan ni Jesus. Ito yun, no? Sabi dito, at pagkatapos mamatay si Jesus, si Jose na taga Arimatea, isang mayamang tao pala. Sino nakakaalam yan? Nung napako siya, di ba, binaba na siya sa krus. Ang kumuha pala ng katawan ni Jesus Christ ay isang mayamang tao. Sabi dito, isang mayamang tao at lihim na alagad. Alagad, disciple ni Jesus Christ, so born again. Pero lihim, parang takot siguro, baka maano eh. Baka awayin din siya. May mga gano'n, mga lihim, no? Lihim na alagad. At humiling kay Pilato na ibigay ang katawan ni Jesus. Si Nicodemo, nakilala niyo si Nicodemo? Siya yung pariseyong pasikretong nakikipag-usap kay Jesus Christ. Yung tumakas na nagtago, kinausap si Jesus Christ. Ang lalaking minsang lumapit kay Jesus sa gabi at nagdala ng mga pabango upang ihanda ang katawan. So, isang mayaman ang kumuha, magkasama pala yun, tsaka si Nicodemo, yung pare na mataas ang rango ng pare na yun, pero pasikreto rin kasi nakikipag-usap kay Jesus. Sikretong alagad din si Nicodemo. Meron siyang dalang pabango upang ihanda ang katawan. Magkasama nilang binalot ang katawan at inilibing sa isang bagong libingan na inukit na bato. Isang libingan ng mayaman, katuparan ng hula. So natupad yung propesiya doon sa nakasulat sa Old Testament, sa Isaiah, na ang Panginoon ay malilibing sa libingan ng isang mayaman. Natupad. Doon siya nalibing, no? And nung siya nalibing doon, sa ikatlong araw, ito na yung ikatlong araw, lumipas, pumunta ang mga babae sa libingan. Ang pumunta doon ay si, ayun o, nung pagpunta nila, nag-alala sila. Sila ang magpapalis. Ngunit, pagdating nila, naalis na ang bato. Yung nakaharang doon sa libingan na bato, na bilog, may nag-alis. Naalis ang bato. At sinabi ng mga anghel, may mga anghel nung pumunta sila sa libingan, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Sabi sa Lucas chapter 24 verse 5 to 6. Pagkatapos tumakbo sina Pedro at Juan sa libingan, nakita nila ang mga telang pambalot at ang nakatiklop na panyong pantakip sa ulo. Maliwanag ang ebidensya. Walang laman ang libingan sapagkat buhay si Jesus. Hallelujah! So nagmamadali sila Pedro. Tumatakbo si Pedro at saka si Juan, baka halos madapa-dapa yun. Kasi, pumunta ni Jesus. Pumunta doon sila Maria para linisan at ayusin. Wala. Kaya, walang Panginoong Jesus sa libingan. Siya'y nabuhay muli. Sa Romans
chapter 4 verse 25, ipinagkaloob siya sa kamatayan dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Yan. Kaya pala ang Panginoon ay napako, namatay para sa ating kasalanan. Ngunit nung siya ay nabuhay, yun ay yung tinatawag na pag-aariin tayo na ganap. Sapagkat kung hindi nabuhay ang Panginoon, ang mangyayari sa mga disciple nyo siguro, baka nabuhay nila sila ng normal, ay wala naman palang nabuhay. Hindi naman pala nabuhay ang Panginoon. Dito na lang ako, mangingisda na lang uli ako. Ay, hindi naman pala nabuhay ang Panginoon. Dito na lang ako, magkakarpintero na lang ako. Eh, hindi pala nabuhay ang Panginoon. Siguro, ang inyong puting pastor, mag-call center na lang ako. Hindi na ako magpapastor. Kasi hindi nabuhay eh. Pero nabuhay ang Panginoon. Hallelujah! Kaya ang ating kaligtasan ay naging ganap. Hindi tayo talunan. Tayo'y tagumpay sa Panginoon. The resurrection, ang pagkabuhay ng Panginoon, ay yung tinatawag na confirmation. Sabihin natin, confirmation. Sabihin natin, confirmation. Confirmation. Yan, ibig sabihin, confirm yung kaligtasan natin dahil siya'y nabuhay. Kaya kahit ano man ang mangyari sa atin, tayo ay ligtas sapagkat ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ay muling nabuhay sa mga patay. Hallelujah. Point number 2. Point number 1 natin, the resurrection confirms our salvation. Yan ang nagpatibay ng ating kaligtasan, yung pagkabuhay ng ating Panginoon. Kumbaga para siyang tatak. Di ba? Pag sa mga dokumento, pag ginano ng government, confirm na yan ha. Wala na pala, pinirmahan na, tatak na. Ganon ang ginawa ng pagkamatay ng Panginoon at siya'y muling nabuhay, tinatakan na. Brother CJ, Sister Maria, Brother Dom, Sister Rio, Pastor Maricel, Sayon, Asher. Dito kayo, upo kayo dito, sa harap. Makinig. Kayo ay tinatakan na. Pag kayo ay nanampalataya sa Panginoon, tinatakan na ang inyong kaligtasan. Wala nang makakapigil, wala nang makakanakaw, makakaagaw. Meron mang lalapit sa inyo na mga taong sisira ng pananampalataya nyo. Sabihin mo, brother, huwag mo na akong sharean ng mga sinasabi mo. Hindi ako ligtas, hindi totoo si Jesus ay hindi totoo. Silyado na. Huwag ka na magulo. Meron kasi lalapit sa inyo. Meron lumapit sa akin nung nakaraan dito sa may harapan. Hindi niya ata alam, pastor ako eh. Nagbibigay ng nung may binibigay. Ito po, pagting ganun, ay, Jehovah po pala kayo. Opo, welcome po kayo sa Jehovah. Welcome ako sa Jehovah. Ang Jehovah, hindi katulad natin. Ang Jesus Christ nila, hindi tagapagligtas. Walang kapangyarihan, walang power. Kaya nga Jehovah eh. Kaya nga Jehovah, ibig sabihin, Jehovah lang talaga sila. Napako na sila doon sa Jehovah. Ang daming pangalan ng Panginoong Hesus eh. Merong pangalan ng Panginoon na Shalom. May pangalan siyang Elohim. Ang dami ng pangalan, sila na-stuck na sila sa Jehovah lang. Dahil doon, si Jesus Christ, hindi rin nila kinikilalang Diyos. Ibig sabihin, isa sila sa mga anti-Christ. Isa sila sa mga anti-Kristo. Kasi, basta ang mga samahan na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, ang tawag dyan, anti-Christ. Nasa Bible yan. Ano pa mga anti-Christ na kilala nyo? Ang mga Muslim, anti-Christ yan. Bakit? Hindi sila naniniwala si Jesus Christ ay anak ng Diyos at Diyos. Sapagkat ang paniniwala nila kay Jesus Christ ay isang propeta lang. Tao lang. Ano pa anti-Christ na kilala nyo?
Iglesia ni Kristo, Antichrist din yan. Bakit? Hindi nila kinakilala si Jesus na Diyos na tagapagligtas. Ano pa Antichrist? Bakit gusto paligid? Bakit kailangan? Kilala nyo, alam nyo. Para pag tinapitan kayo, kinanto kayo sa bahay, o ito nga pala, iniimbitahan kita. Sama ka agad. Sige, tara. Mapupukan sa amin nila. Alam, yung pala yung paniniwala, hindi pala Jesus Christ. Antichrist pala. O, naano ka ngayon? Yung meron silang doktrina, nabago na ang utak mo ngayon. Marami akong kilala na minamahal nila ang Panginoon, sinasamba nila. Nung napasok doon sa lugar na yon, nabago na ang utak. Sabi ko, kumusta ka? Okay naman, Pastor. Si Jesus, ano sa'yo? Tao. Hoy, yan! Nabago na. Hindi na Diyos. Ang dating daan, Antikristo rin. Oh. Marami yan, mga kapatid. Tayo, si Jesus Christ ang nagpatibay ng ating kaligtasan. Si Jesus Christ ang namatay para sa atin maligtas. Si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Hari ng mga hari, King of Kings, Lord of Lords. The same. Yesterday, today, and forever. The Alpha and the Omega. Yan tayo. Yan ang Word of Life Worship Center Caloocan. Full Gospel, Christ-centered, Pentecostal, Evangelical. Hindi tayo one-is. Pag sinabing one is, sa Diyos lang naniniwala. Walang Jesus Christ, walang Holy Spirit. Buti pa ang Catholic. Tatlo. Kaya malapit tayo sa mga Catholic eh. Ang father ko Catholic, mother ko Catholic. Si Ninang Catholic. May mga galing Catholic dito, di ba? Tayo mga galing Catholic. Kasi Trinitarian. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Parehas na parehas. So sa point number 2 ko, the resurrection empower us for daily living. Yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay nagiging magaang ang ating araw-araw na buhay. O bakit? Kasi alam mo na-confirm na eh. Alam mo, sealed ka na eh. Sarap ng buhay mo eh. Kahit saan ka man naroon, ano man ang pupuntahan mo, anong trabaho mo ginagawa, alam mo na ikaw ay sinelyuhan na ng Panginoong Hesus. Confirm. The resurrection empower us for daily living. Sabi dito sa Romans chapter 8 verse 11, ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesus ay nananahan sa inyo. Nasa inyo. Ang banal na Espiritu. Nasa inyo. Ang kapangyarihan nagpaalis ng bato nasa atin ngayon. Okay, yung bato doon sa libingan, no? Natanggal. Kaya kailangan natin i-proclaim o sabihin natin, ito, sabay-sabay tayo, sabihin natin, taas ang kanang kamay, sabihin natin, dahil si Jesus ay muling nabuhay, ako rin ay magtatagumpay. Amen. Hallelujah. Nagtagumpay ang Panginoong Hesus eh. So ibig sabihin tayo, tagumpay din tayo. Hindi tayo talunan. Hallelujah. Yan ang deklarasyon. Point number 3. The resurrection assure us of eternal hope. Sabi dito sa Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 3. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, binigyan niya tayo ng bagong kapanganakan sa isang buhay na pag-asa. Lagi tayong mayroong pag-asa, lagi tayong mayroong hope. May kakilala ba kayong tao na wala ng pag-asa? Marami akong barkada ko noon na laging ganyan pag nakakausap ko. Kumusta ka? Wala na akong pag-asa. Bakit? Ano nangyari? Wala na. Ano na lang. Gusto nga nang mamatay. Wala na pag-asa. Gusto nga nang tapusin yung
ko sa messenger kasi mga barkada ko, gangster eh. Meron akong nakachat na barkada ko, may hawak pang baril. Nasa video call. Nasa video call. Tapos niya yung baril, 35. Ganyan. Video call kami, nag-uusap kami. Ang hirap kausap eh, pamaya biglang gano'n eh. Sabi ko, uy, huwag kang ganyan. Ang gagawin mo? Wala na akong pag-asa. Wala nang pag-asa itong buhay na to. Tapos, meron pa siyang, may ano pa siya, foil. May foil. May sapo pa. Tapos, pinapakita niya sa video call namin, gumagamit siya. Tapos may baril. Sabi ko, brother, dati mo akong kasama dyan sa ganyang klaseng buhay. Binago ni Jesus ang buhay ko. Sabi niya, wala na. Yung anak ko, di ko kasama. Asawa ko, 5. Panganay niya, 5. Puro panganay, 5 eh. Kasi, babae, anakan, tapos iiwan, anakan, iiwan. 5 babae. Tapos, puro panganay. Kaya sabi niya, wala na. Sabi ko, brother, ganun lang ba na susuko ka sa buhay? Ang dami mo nang pinagdaanan, ngayon ka pa magaganyan. Sabi na, hindi. Talagang tatapusin ko na ito. Sabi ko, nandito pa sa video ko yung mawawat ito. Marikada ko Pero, glory to God, hindi naman siya patay. Buhay pa rin siya hanggang ngayon. At mahal na mahal ko yan, yung barkada ko na yan. At ngayon ay nandoon siya sa may Antipolo. Bumili siya doon ng property. Meron siya doong parang sarili niyang lagoon. At glory to God. Sapagkat pag nagchat kami, okay na. Hindi na siya ganun. At nababanggit na rin niya ang Panginoong Hesus. Lagi siya nananalangin. At meron siya doon parang sarili niyang ilog. Mayaman kasi, mga brother and sister, mayaman yung barkada ko na yun. Anak siya ng kamag-anak ng mayor ng syudad. Barkada. Ang mga barkada ko kasi sa Mandaluyong, kung hindi anak ng pulis, anak ng mga politiko, ako lang yung pinakamahirap. Kaso nga lang, magaling tayo makisama eh. Kaya libre ako lagi. Dadalhin ko lang yung sarili ko. Dadalhin na ako sa Boracay, sa Puerto, libre lahat. Ganun ang buhay ko dati. Nung ako hindi pa nagpapastor. Barkada talaga. Ang droga, nandiyan lang. Alak, lahat, kompleto yan. Kaya alam ko rin yung buhay. Alam ko rin yung buhay niya eh. Kaya posible talagang magbaril eh. Kasi, isipin nyo, 5 babae, 5 panganay. Tapos lahat yun, hindi niya kasama. Mag-isa siya. So, sabi ko, may pag-asa pa, kapatid! May pag-asa pa. Manalangin tayo, sabi ko. Pray ko siya. Sabi ko, huwag mong gagamitin yung baril mo na yan. Benta mo na yan. Ganda ko naman yung baril nyo. 35. Ay, 38 ba yung di plato? 38, no? 38 yung hawak mo. Sabi ko, ang arbor na yan. Oo, baka tinago na niya. Pero, glory to God, at hindi siya nagtuloy ng magpakamatay. And for now, kasama niya ang kanyang anak, at yung asawa niyang pang-anim na yon o bagong asawa na niya, ayun na, tuloy-tuloy na. Hallelujah! Kaya kala mo, magulo yung buhay mo, hindi pa magulo yan. Siko mo, 5? Mas magulo. Anong klaseng buhay ito napasok ko? Pero dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo ibinigyan ng pag-asa nung nabuhay ang Panginoong Hesus. Kaya kung may pag-asa ka, walang makakatalo sa'yo. Kahit ano pong mangyari, may pag-asa ka eh. Sabi dito, ang kamatayan ay hindi, ang kamatayan ay hindi ang wakas. Ang muling pagkabuhay ay katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ayan. Kaya nga hindi natapos si Jesus Christ, yung kanyang good news ay hindi natapos doon sa pagkamatay niya, di ba? Kasi maganda na yung ginawa niya eh. Siya yung pinahirapan, nilatigo, tapos siya yung pinako. Hindi doon natapos eh. Nung pagkatapos siya ipako, namatay siya, hindi naman doon natapos yung good news eh. Merong resurrection, may pagkabuhay. Kaya nung nabuhay siya,
Yun ang simula ng buhay na walang hanggan. Kaya, dahil buhay siya, tayo rin ay mga buhay. Amen? So dito po ako magtatapos. Ang muling pagkabuhay ay nagpapatunay ng ating kaligtasan. Nagbibigay ng kapangyarihan sa ating pamumuhay at nagtitiyak ng ating pag-asa. Mamuhay tayo bilang mga taong muling binuhay. Sino mga muling binuhay dito? Mga nag-water baptism na, di ba? Lahat tayo, halos. Tayo, Nas. Nag-water baptism na rin. Sister Maria. Okay, water baptism. Tayo ay muling binuhay. Kaya nga tayo lumubog, di ba? Pag lumubog ka, titigil ka ba sa paghinga? Di ba? Ihinto ka, tapos pag sa kakahinga ulit. Ang simbolo nun, ay ikaw ay lumubog, isabihin, namatay ka, at muli kang nabuhay. Kaya yung bagong buhay yun, na ibinigay. Kaya nga, si Jesus ay buhay sa akin, sabi niya dito. At ako'y mabubuhay sa kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Hallelujah. Kaya tayo, mga bagong binuhay ng Panginoon sa Espiritu at kaluluwa, ay dapat panghawakan natin ay ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Kaya, inaya ko, tumayo tayo lahat. Tayo magpe-pray. At kung meron kayong prayer request, sige, sabihin niyo lang po. Meron kayong mga gustong ipanalangin, trabaho, negosyo, karamdaman, kung meron kayong sakit, meron kayong mga bukol-bukol sa katawan, o meron kayong mga sakit sa ulo, kumikirot yung mga ugat nyo sa ulo, o kayo ay parang nangangalay, hindi kayo makagalaw. Si Megan. Si Megay. Birthday niya, di ba? Ha? Ah, si Maggie. Ay, si Maggie. Si Maggie, pag-pray ko si Maggie, ha? Asher, dito ka. Ito si Asher, nag-bike. Sabi ko nga, kung nag-bike ka, dapat, na-save lang ka na lang, pinagtawanan ka namin, tapos, iba na-save lang na, pinaliyak mo yung kamay, Mal, paano ito? Kaya, kaya namin, simpleng bali lang, pinahilot namin, binalik, ginanong ganon. Sabi, pumantay, kasi tinignan namin, parehas na. Ngayon, tapos binalot ko, nilagyan kong kahoy, binalot ko. Pero mga 1 linggo nakalipas, wala sabi niya pa, nagagalaw ka na, close open ko na, close open na. Pagtanggal ko ng tali, tapos ginanong ko, lumaylay na ganon. Bali talaga. Sabi ko, Asher, balik talaga yung kamay mo. X-ray. In-X-ray namin dyan, sa may sapote. Pagtingin nung nag-X-ray, bali po yung nag-split yung buto. Itong buto dito, gumanon, bumuka. So, kailangan yan madikit. Kaya, sinemento siya ngayon. Ito, simentado yan. Simento. And then, sabi daw, balik daw doon para babakalan. Kaya sabi ko, ulbarin ka na. Ibakal ka na sa katawan mo. Paano mo, pasadya mo na lang dito, pero kung tatlong lumalabas para may ulbarin ka. Palagyan natin ng titanium. Vibranium pala. Yung bakal ni Black Panther. Vibranium. Sige, pipray natin yan na maging okay na. Kasi gagraduate ka, tapos nakaganyan ka. Gagraduate ka na nakaganyan. Okay lang. Ito yung pangabot mo Buti na lang, kaliwa, no? First time ng bike. First time na pinayagan. Pinayagan mo kasi. Nagpaalam pa. Pabay kami, 20 pesos lang sa oras. Sabi ko, sige ingat kayo. Ayun. Mali pala. Ang nangyari daw kasi umikot yung kamay niya, itong kamay niya. Umikot. Silang tuhod niya. So, asa na siya, Maggie? Wala dyan? So, sige, sino pa? Sister Maria. Pag-pray din natin. Anong pray? Yung iyong kanyang panga. Okay. Pagkakas ng Holy Week,
Paul? Na-expired yung mga requirements. Hindi mas na pala yung mga medical. Na-expired. Hindi yung mga... Ay! So, uulitin uli yung mga laboratory. Kasi isang buwan lumipas. Sige, pag-pray natin. Magyayari yan, matatapos din. Nagpa-medical ka na ulit. Tapos na. So, talagang ito na, wala na makakapigil. Pag-pray natin, wala na. Kasi, na-expire naman yung mga pig. Ngayon, okay na. Updated na. Thank you, Lord. Hallelujah. Sino pa may prayer request? School, pag-aaral. Ano pag-pray mo? Ubo! Okay, ubo, Lord. Pag-pray natin ubo. Yes, Lord. Sige, lahat ng kamay dito. Lahat ng kamay natin, dito natin lagay sa kanilang tatlo. Hallelujah. Yes, Lord. Let's pray. Aming Panginoong Isus, by your wounds, ang iyong latay, ang iyong dugo na nabuhos sa krus, dahil diyan kami ay gumaling. Dahil sa iyong dugo na nabuhos, kami ay gumaling. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ano man ang karamdaman, ay iyong pagagalingin. Sabi mo nga sa iyong banal na salita, ang may ketong ay sinumpa at sinasabi nilang wala ng kagalingan. Ngunit, iyong pinagaling. Ang bulag, dumampot ka ng putik, nilagyan mo ng laway at nilagay mo sa mata, nakakita. Ang babaeng inaagusan ng dugo ng kanyang regla, walang tigil. Sa ilang taon, hanggang tumanda na, ay tumigil ang pagdaloy ng dugo. Ang paralitiko na pag naglakad parang bali-bali yung buto ay tumuwid ang lakad. Wala talagang makakadaig sa kapangyarihan ng Panginoon. Kahit ano pang baling buto ay kayang iduktong ng Panginoon. Hallelujah. Lord, we pray. Yung ubo, kung ano man yung sa baga, yung mga plema, Lord, wash it away, Panginoon. Tanggalin. Nagpapahirap sa paghinga, ay aalisin ng Panginoon. Hallelujah. Nagpapasakit sa panga, Lord, alisin ano man niya, Panginoon. Nagpapasakit sa panga. In Jesus' name. Tanggalin ano man yung stress, yung pinagpapahirap sa panga na araw-araw na lang masakit yung panga niya. Lord, alisin mo, Panginoon. I-relax mo, Panginoon, yung mga lipid, yung mga muscle, ay iyong i-relax, Panginoon. Alisin ano man ang kirot ng buto o muscle, Lord God. Hallelujah. At yung kanyang operasyon ay matuloy na. Ilang beses na napopospon, but Lord, ngayon updated na yung kanyang mga medical, ay mangyayari na, Panginoon, ang kanyang operasyon at ang kanyang mata ay makakakita na muli. Jesus' name. At mailalagay ang mata, yung lente na imported ng maayos. Siya'y makakakita ng muli, Panginoon, at magagamit mo sa iyong gawain, Lord God, upang maging bahagi ng ushering ministry. Jesus' name. Lord God, mula ulo hanggang talampakan, kagalingan sa aming Sister Maria. Lord God, hallelujah. Provide every needs, ano mga pangangailangan niya sa lapi, para sa kanyang paglalakad, Lord God, ng mga papeles o yung operasyon. Lahat ipoprovide mo, Panginoon, sa aming Sister Maria. Siya ay masipag magsimba, siya ay masipag magbigay. Alam mo ang laman ng kanyang puso. Jesus' name, we pray. Healing, hallelujah. Thank you, Lord. Sa aming baby, Sister Sabana. Hallelujah. Si Sir Sabana ay inuubo. Lord God, alisin ang ubo. Ano man yung nagpapakati ng lalamunan, ano man sipon ay alisin. Ito'y lalabas. Tatanggalin sa pangalan ni Jesus. Alisin ang ubo, Lord God. Sa kanyang baga ay manumbalik ang kalakasan, Lord God. At kanyang pangkatawan, Panginoon, yung good health. Mula ulo hanggang talampakan, Lord, ang kagalingan.
maging sa kanyang pamilya, Lord God. May dumaloy ang kagalingan, Panginoon. We seal all the negative spirit ay aming pinipigilan. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng atake ni Diablo Satanas ay walang magagawa. In Jesus' name, sinasawata namin, pinipigilan namin sa pangalan ni Jesus. Ang Diyos ay makapangyarihan pa sa kung anumang mga negative spirit. Cover with your most precious blood, Lord God. By your wounds, by your blood, we are healed. In Jesus' name, we pray. Isama na. Amen and amen, Lord. Kay Asher ay gumaling na. Huwag nang bakalan, Lord. I pray, Panginoon, na ito pa ng simento na to ay bumalik na yung mga litid, yung mga buto ay dumuktong na, maghilom yung mga ugat o ano mga litid, yung mga muscle, at hindi na babakalan, Panginoon. Yes, Lord. Gumaling na ito, Panginoon. Dahil alam namin mahirap yung may lalagyan ng bakal, tutusukin pa ng bakal, mahirap, Panginoon. Hindi na siya ooperahan, huwag nang bibiyakin yung laman para lagay lang yung bakal. Lord, we pray healing, instant healing, gagaling, Panginoon. At inaangal niya, mabigat daw yung semento, yung balikat niya daw sumasakit. Isikip mo yan para hindi ka mabigatan. Lord, bigyan mo ng kalakasan ng mga katawan si Asher, yung isip niya, yung puso niya, sa pag-aaral, huwag maapektuhan, perfect attendance, huwag masira, lagi pumapasok. Lord, salamat, Panginoon, sa mga panalangin ito ay aming kino-cover, sinisild, ng iyong banal na dugo, Panginoon, walang makakaagaw, makakanakaw, itong panalangin ito, Panginoon, ay iyon ang sinagot, iyon ang ibinigay. Salamat, Panginoon, sa iyo lahat na mapurit pagsamba. Salamat. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat natin, Panginoon. Ako na lang po mananalangin, Lord God, salamat sa mga taong umatin ng iyong gawain. Lahat ng mga tao na dirito sa iyong bahay, sambahan, itong tahanang ito, Word of Life, Worship Center, Caloocan, cover with your most precious blood. Wala, Panginoong, mga kaaway, mga atake ng Diablo na mananaig. And we welcome the blessing upon blessing. Sa trabaho, sa business, saan man sila, sa biyahe, ay ingatan mo, walang mangyayaring anumang sakuna, o anumang mangyayaring mga aberya, sapagkat we are covered, we are sealed, we are confirmed, Lord God. Salamat sa aming natutunan ng iyong muling pagkabuhay ay nagpapatibay ng aming pag-asa, kaligtasan, at sa aming pang-araw-araw na buhay ay tagumpay. Salamat, Lord God. We praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Closing. Tawagan ko sa ating Pastor Maricel for ating closing prayer. Ingatan sa Okay, huli manatili tayo sa Ay, namatay na yung isa. ay manalangin sa ating pagkahiwalay. Yes, Lord Jesus Christ, maraming salamat, Panginoon. Sa araw na ito, kami nagtipon-tipon upang makinig na yung mabuting balita, Panginoon. Sa aming mga narinig, ito'y tumibo sa aming puso't isip, aming may isa pamuhay, Panginoon. Dalhin namin ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na ginagawa. Sa aming pagbahiwalay, kami ingatan mo, Panginoon. Kami gawin mong asin at ilaw sa aming tahanan. Upang sa aming tahanan kami ay lubos na masiyahan sa aming mga narinig sa aming pastor, Panginoon. Panginoon, ang pagpapala sa bawat isa, ipuhos mo. Nasisikilig at umaapaw na hindi namin lubos na kalain na iyong ibinigay. Yes, Lord. At sa aming Bibi Magi, Panginoon, sa kanyang kaarawan ngayong araw. Birthday niya ngayon eh. Birthday niya, Panginoon. Maraming salamat sa panibagong buhay na inilaan mo sa kanya. At ito'y dadagdagan mo pa, Panginoon, hanggang sa kanyang paglaki, hanggang sa kanyang pagdadalaga, makatapos sa pag-aaral, magkaroon ng trabaho, Panginoon, makatulong sa kanyang pamilya, sa kanyang magulang. Siya yung ingatan sa pang-araw-araw. Bigyan mo siya ng takot na nagmumula sa iyo at turuan mo siyang maging mabuting isang bata, masunurin sa magulang, magalang, Panginoon. At gamitin mo siya sa iyong gawain. Hallelujah. Bago siya'y bata, Panginoon, tuturuan mo siya maging magamit ang kanyang mga talento, Panginoon, kasama ang kanyang ate Sophia, Panginoon.
Ibuhos mo ang pagpapala sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang, Panginoon. Ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, ibigay mo sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Ngayong araw, bigyan mo siya ng kasiyahan, Panginoon. Ano man ang niyanais niya, Panginoon, ito yung pagkakaloob mo sapagkat siya'y anak mo, Panginoon. Hallelujah. Opera mo, Panginoon, ng banal na dugo, Panginoon, na hindi siya magagapi, na hindi siya madadampian ng anumang sakit, Panginoon, o anumang disgrasya, Panginoon. Ilayo siya, Panginoon Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, Panginoon, opera mo siya at tubugan mo ng banal na Espiritu, Panginoon, sa lahat na kanyang gagawin sa araw-araw, Panginoon. Maging ang kanilang tahanan, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Sa iyong kapurihan, sa iyong karangalan. Ikaw lang ang aming dadakilain sa aming buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Happy birthday! 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, Maggie. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Maggie. Happy birthday, Maggie. Ilan taon na si Maggie? 3 years old na si Maggie. Sige, mamamasyal daw sila sa SM Purview mamaya kasama ng mama niya. Wow. Okay, tapos na po tayo, guys. Sa ating Kapalit mo pala yan. Ito, ang dami kong ginawa dito. Marami ko pinilitang kaya. Pero kasi wala itong Bluetooth, old school to eh. Ito may Bluetooth. Kaya gagamitin pa rin talaga yung ano mo. Dahil yun yung Bluetooth natin. Yan. Gamit pagkain ka. Yan. Siya yung pinaka-Bluetooth ko dito. Papasa yan dyan. Oo, papasa dyan. Kukonect yung Bluetooth, tapos yung mixer kukonect dito. Kahit may suliranin, palagi kong naawitan, ikaw lamang. Kaya't ika'y sasambahin